piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Praise God! Welcome po sa araw-araw na pagpapala. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Pastora Amazing. Tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for today, O God. Thank you, Panginoon, sa oras na to na kami, Lord, muli ay nakakapakinig ng iyong salita. Salamat, Panginoon, na kami, Lord, ay may handang puso, Lord, na tumanggap sa iyo sa oras na to. Kung ano man ang mensahe mo sa amin, O Diyos, salamat, O God. Thank you for everyone, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli po, magandang araw po, magandang hapon, magandang gabi kung nasan muntan tayo ng dako ng mundo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong umaga pong ito ay gusto ko pong ibahagi ang salita ng ating Panginoon na tunay nga sa mundong ito ay puno ng kasinungalingan. Naglipa na o nagkalat ang hindi katotohanan. Pero sa oras na to, ngayong oras na to, gusto ng Panginoon tayo ay paalalahanan na tayo ay lumakad sa katotohanan, sa kanyang katotohanan. Walk in truth. Sa salita ng Diyos, basahin po natin in Proverbs 12 verse 22, sabi po dito, live in the truth and keep your promises, and the Lord will keep delighting in you, but He detests a liar. Ayan, sabi po dito, tayo po daw ay mabuhay sa katotohanan. Kahit anong kasinungalingan dito sa mundo, mga hindi kaaya-ayang sinasabi ng mundong ito, hindi kaaya-ayang karanasan, may katotohanan at ito ang katotohanan ng ating Panginoon. At nais ng Panginoon, tayo ay mamuhay sa katotohanan niya. At hindi lang basta sa katotohanan niya, ngunit sa pangako niya. At hindi lang yun ang sinabi ng Panginoon. Sabi dito, and the Lord will keep delighting in you. Patuloy na magagalak ang Panginoon sa iyo, kapatid, kung ikaw at ako ay mabubuhay sa katotohanan ng kanyang salita. Pero sabi rin dito, He detests a liar. Ayaw ng Panginoon ang kasinungalingan. Ayaw niya na tayo ay magsinungaling. Gusto niya tayo ay mabuhay sa katotohanan niya. Alam niyo po, ang katotohanan ng Panginoon ay walang iba kundi ang kanyang salita. Ang kanyang salita at ang ating Panginoong Jesucristo ay iisa, sinabi yan sa John. At alam natin na tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang nagtitiwala sa ating Panginoon, nais niya tayo na mamuhay araw-araw ayon sa kanyang katotohanan. At sabi sa Psalms 33 verse 4, for the word of the Lord holds true, and we can trust everything He does. Tunay ngang totoong-totoo ang salita ng Diyos. Maaaring dito sa mundo kung ano-ano ang sinasabi, maaaring naririnig natin, nababasa natin sa social media na hindi kaaya-aya, mga kasinungalingan na minsan akala natin katotohanan. Pero kapatid, bumalik tayo sa salita ng Diyos. This is the absolute truth. Walang halong kasinungalingan. Nais ng Panginoon, araw-araw, lumakad tayo sa katotohanan. Anong katotohanan? Ikaw ay anak ng Diyos. Kung ikaw ay tinatawag mo ang ating Panginoong Diyos, nagsisi ka sa iyong kasalanan, ikaw ay anak na niya. At tayo ay mamuhay sa katotohanan na yan. Na tayo ay mahal na mahal niya. At nais niya na tayo ay alagaan araw-araw. Nais niya na tayo ay magkaroon ng tunay na relasyon, malalim na relasyon sa Kanya. Yan ang katotohanan. At hindi nagmamalyo ang pag-ibig ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Nais niya na ikaw araw-araw ay makipagniig ka sa Kanya. Yan ang katotohanan ng ating Panginoon. Alam niyo kapatid, napakaganda ngayon na ang salita ng Diyos ay hindi lang sa Bible, na physical Bible, ito ay nasa mga gadgets na natin, na kahit saan pwede natin buklatin, pwede natin pakinggan, at ito ay magbabago sa ating pananaw, bago sa ating pag-iisip, bago kung paano tayo lumakad dito sa mundong ito. Hindi na tayo lalakad sa kasinungalingan na ibinabato ng mundong ito. Lalakad tayo sa katotohanan ng ating Panginoon Diyos na unang-una ikaw ay matagumpay na, kapatid. Matagumpay ka na. Matagumpay ka na dahil ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo. Kaya ikaw at ako ay matagumpay din gaya ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, nais ng Panginoon na tayo talaga ay araw-araw lumakad sa katotohanan. At ito ay makukuha natin sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Bakit ba napakahalaga ng salita ng Diyos? In 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, sabi po dito, lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapakikinabangan sa pagtuturo ng katotohanan
pagsasaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa ang naglilingkod sa Diyos. Alam niyo po, nais talaga ng Panginoon na ang salita ng Diyos ay bulay-bulayin natin. Pag bulay-bulayin natin, meditate on it day and night. Lumaag para tayo ay malakalakad sa katotohanan kasi hindi natin malalaman ang katotohanan kung hindi naman natin pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Dahil ang sabi dito, tayo ay tunay nga pag tayo ay nagbulay-bulay ng salita ng Diyos, ito ay sinasanay tayo na makagawa ng mabuti, tayo ay tinutuwid nito, sinasaway tayo, nalalaman natin kung ano ang totoo. Hindi tayo natin malalaman kung ano, hindi tayo masasway ng mga fake dito sa mundo. Hindi tayo masascam, sabi nga. Tayo ay mabubuhay sa katotohanan ng ating Panginoon. At araw-araw ay hindi tayo magpapaloko sa kasinungalingan ng kaaway, ngunit tayo ay lalakad sa katotohanan ng ating Panginoon. Alam niyo po, isa sa mga katotohanan ng ating Panginoon ay sinasabi po sa 1 John 1:9, but if we confess our sins to Him, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness. Ito po ay isa sa mga katotohanan ng ating Panginoon na kung tayo ay lalapit sa Kanya, hihingi ng tawad sa ating mga kasalanan, siya ay tapat. Oo, tapat ang Diyos na tayo ay lilinisin mula sa ating karumihan, lilinisin sa ating kasalanan, at tayo ay tunay ng nais niya, bagong nilalang na tayo. Tayo ay anak niya na. At hindi lang basta anak niya, ngunit anak niya na pinagpala niya, anak niya na iniingatan niya, anak niya na talagang iniibig niya araw-araw. Kaya kapatid, kung sakaling meron pa sa ibubulong sa isip mo or ikaw ay minsan napapaisip, napatawad na kaya ako ng Panginoon? Kung ikaw ay tunay nga lumalapit sa Panginoon, na ikaw ay humingi ng tawad, naging totoo ka, nagrepent ka sa kasalanan, kapatid, tinatawad ka na, huwag mo nang balik-balikan yung nakaraan mo. Ikaw ay tunay nga tumingin sa ating Panginoon, ikaw ay lumingon sa ating Panginoon sa katotohanan na ikaw ay mahal na mahal niya at siya ay may magandang plano para sa iyo at para sa akin. Kapatid, marami pang katotohanan ng ating Panginoon. Nais ng Panginoon, araw-araw tayong lumakad sa katotohanan niya. Buklatin mo yung Biblia mo. Hayaan mo na ikaw ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Huwag kang magpaloko sa mundong ito. Huwag kang magpaloko sa kasinungalingan ng kaaway. Hayaan mo na tayo ay lumakad sa katotohanan. At sa panghuli, sabi po sa Isaiah 40 verse 8, ang damo ay nalalanta at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Pero ang salita ng Diyos ay nananatili magpakailanman. Kapatid, ang salita ng Diyos ay tunay ngang magpakailanman. Ang katotohanan ng Diyos ay magpakailanman. Mabuhay tayo sa katotohanan ng ating Panginoon. Lumakad tayo sa katotohanan. Let's walk in the truth and the truth of the Word of God. Tayo po ay manalangin. Lord, we thank you for your word this day, O God. Na tunay nga, O Diyos, nais mo sa oras-oras, sa araw-araw, Panginoon, lumakad kami sa katotohanan mo, O Diyos. Na tunay nga, ang salita mo ay totoo. Hindi ka nagsisinungaling, O Diyos. Kung ano ang sinabi mo, mapangyayari sa aming buhay. Hayaan mo, O Diyos, na araw-araw, ito, Lord, ay tunay nga magbago sa aming pananaw, magbago sa aming isip, O God, at makita ka namin sa lahat ng sitwasyon, at makita rin namin ang sarili namin sa mata mo. Na tunay nga, kami, Lord, ay mahal mo, at ikaw ay may mainam na plano sa aming buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa katotohanan mo. Salamat, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, walang kasinungalingan at pwedeng maghari sa aming buhay. Ang katotohanan mo lang, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa tagumpay sa araw na to. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all po and see you po next time. God bless you po.